Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang pinaka-latest post ni Attorney Vic Rodriguez sa kanyang Facebook page. Ah, ang title niya is Malaswa ang Gera. So, basahin ko. Short ano lang ito, post. Hinahon at diplomasya ang patuloy nating ipanawagan sa mga namumuno sa ating bansa. Ang kapakanan ng Pilipino ang natatangi at pangunahing dapat na isinusulong ng gobyerno, hindi ang benepisyo ng dayuhang alyado. Huwag tayong paggamit sa banyaga. Hindi garantiya ang isang tratado o yung treaty na maililigtas tayo sa napipintong peligro. Wala tayong kahandaan pumasok sa isang armadong sigalot na ang tanging idudulot ay tiyak na kamatayan, pagkawasak at laganap na kagutuman. Unahin ang interes ng Pilipino, hindi ang dayuhang alyado. Okay, so mamaya himay-himayin natin yung salita, pahayag ni Atty. Vic Rodriguez. Tapos dito, na-attract ako, meron siyang inattach na letter of protest galing sa mayor ng Hiroshima City sa Japan. April 13, 2022, ang letter of protest, mayor ng Hiroshima, address kay President Biden ng United States of America. Dito sa letter ng mayor of Hiroshima, sinasabi ng mayor na napag-alaman ng mayor na nagkaroon ng nuclear test ang US government sa Nevada test sites noong June and September 2021. At sinasabi sa sulat na nagpro-protesta ang mayor ng Hiroshima. Bakit? Kasi sila yung naging biktima ng nuclear bomb noong World War II. So, sinasabi dito sa sulat na sana huwag nyo ng itong pag-test ninyo, pinapakita ang inyong hangarin na i-upgrade ang inyong mga nuclear weapons. Sana naman i-honor ninyo ang wishes ng mga biktima ng Hiroshima atomic bombing. Okay, yung nakakapanood sa YouTube, grabe yung destruction ng Hiroshima and Nagasaki atomic bombing. In just pagbagsak ng bomba, halos 80,000 people ang yung initial na either namatay o grabing sugatan, and then later on nadagdagan. Talagang nakakapangilabot ang sakuna pag magkaroon yung nuclear bomb. At ito ngayon yung pinupuntirya ni Atty. Vic Rodriguez kasi grabe na ang pagkiling ng administrasyon ni PBBM sa Amerika. Okay, nasa Washington DC pa kayo ngayon ng presidente. Nagkaroon na ng trilateral summit, US, Japan, and the Philippines. Paalala kasi ng alliance kontra China. So, ano ang mangyari? Nako, yung post ni Sasasot, nakaka-alarma.
Sabi ni Sasasot, Fox News, World War III could start in the Philippines. Fox News po, isang sikat na mainstream media sa US, I think 3 days ago, yun ang balita ng Fox News. World War III could start in the Philippines. Nako, nakakapangilabot. Ano ang basihan ng Fox News na magsabi na pwedeng magsimula ang World War III sa Pilipinas? Dahil sa sigalot sa West Philippine Sea na ngayon napakainit na ang tensyon sa West Philippine Sea dahil ang China iginiigit kanya yung mga karagatan na yon. Ang Pilipinas ngayon matapang. Bakit? Matapang ang presidente. Bakit matapang ang presidente? Dahil nandyan ang kaalyado, ang US. Statement ni President Biden, if China attacks the Philippines, pwedeng gamitin yung Mutual Defense Treaty. Kasi meron tayong kasunduan na pag ang isang bansa inatake, magtulungan. Okay. Example, atakihin tayo ng China dahil sa West Philippine Sea, sinasabi palagi ng US government na ironclad commitment. Grabe daw, talagang lulusob din sila, tutulungan tayo. Ang sabi ni Attorney Vic Rodriguez, hindi garantiya ang isang treaty na maililigtas tayo sa napipintong peligro. I agree. Kasi yung treaty na yun, alanganin eh. Pag nagkaputukan na sa Ayungin Shoal, namamatayan na tayo. I-invoke natin yung Mutual Defense Treaty. Hindi naman kaagad-agad na lulusob ng Amerikano. Ang nakalagay sa treaty, pag-uusapan pa sa Congress. Dapat ang Congress papayag na ang American forces ay isasama sa gera. Wala, napatunayan na po sa noong World War II. Nadamay po tayo. Kasi nandito na sa Pilipinas, colony tayo nin. Nandito na sila. Ang mga Amerikano. Kaya nilusob tayo ng mga Hapon. Okay? So, kung talagang totohanan itong US government na mahal nila ang mga Pilipino, sana sinuportahan tayo ng World War II. But history, anong sinasabi ng history? Hindi tayo sinuportahan ng World War II. Kung ano ang nandito na puwersa, kung ano ang stock na mga bala, pagkain, gamot at iba pa, yun na lang yun. Si General MacArthur, palagi siyang nagre-request, we need help. Tulungan nyo kami. Anong response ng Washington DC? Washington DC, help is on the way. Paparating na. May nakarating ba? Wala. Ni isang bala, ni isang baril, ni isang sakong bigas o sardinas, walang nakarating. Kasi ang naging priority ng US government is Europe. Policy nila, Europe first. Asia, bahala kayo dyan. Philippines, mamamatay kayo dyan. Ganun po ang nangyari noong World War II. Kaya ako, personal opinion, analysis ko lang ito. Alanganin.
Kasi kung sasabak, sampel, kaputukan na sa West Philippine Sea. Superpower ang China. Nuclear, capable. Lulusob din ang mga Amerikano. Anong mangyari? World War III na nga eh. Kailan? Parehas na nuclear capable. Magputukan sila ng nuclear? Parehas sila. Kaya tama si PRRD, sabi niya, takot maggera ang China at US kasi parehas silang matatalo. Wala pong mananalo kung magka-World War III. Lahat tayo talo. Kaya ang US at ang China, gagawan nila ng paraan na hindi sila mag-away. Ang nakikita kong ginagawa ng US ngayon, proxy war. Ano yung proxy war? Ukraine at Russia nag-aaway ngayon. So ang Ukraine, ginawang proxy ng US. So ang US, nagpapadala lang ng suporta. I think ilang billion yon, 64 billion US dollars for this year ang suporta sa Ukraine. Sige, lumaban kayo. Ito ang kailangan ninyo. Lumalaban naman ang Ukraine. Kailang kawawa ang Ukraine. Silang namamatayan. Nasisira ang bansa nila. Ang US, wala lang. Proxy nga eh. So baka ganyan din ang mangyari sa West Philippine Sea. Pag hindi tayo maingat, pag umasa tayo sa Amerika, I'm sorry, hindi ako anti-American ha. Kaya lang, binibase ko lang sa sitwasyon, sa history. Tutulungan tayo. Kaya lang, tayo ang lumaban. Tayo ang mamamatay. Sila hindi, pera lang ang gagamitin. Yun po. Kaya, delikado po ang gera. Ako, in my 34 years sa military service, napagdaanan ko na yung gera. Napakalaswa. Tama itong kay Atty. Vic Rodriguez. Malaswa. Very horrible ang gera. Hanggat maaari iwasan. So, hinahon, diplomasya, kagaya ng ginawa ni PRRD, diplomasya. Wala mang nawalang teritoryo sa atin. Meron ba? Tell me kung merong nawalang territorial rights or ano. Wala man. Kaya lang, iba yung approach. Diplomasya. Diskarte. Anong diskarte ngayon? Tapang-tapangan. Kaya mismo si Super Ate, Senator Amy Marcos, nagbitiw siya ng salita na huwag kayong magtapang-tapangan. COA report. Ano yung COA report? Napag-alaman na ang DND, AFP Arsenal hindi makapag-produce ng sapat na ammunition at bala para sa mga sundalong Pilipino. Hindi nga tayo, kulang-kulang nga tayo ng armaments and tapos tapang-tapangan pa, lulusob sa gera. Superpower yung kawawa ang Pilipino. Kaya sana iligtas tayo ng kapamakan ng Panginoon. At sana hinahon at nakakatakot po. Plus point talaga ang West Philippine Sea. Sana hindi magkatotoo yung Fox News na World War III could start in the Philippines. Sana hindi gagamitin ang nuclear bombs dahil katapusan na po ng mundo.